So what if guys, sabihin ni client, what if gusto niya malaman yung floor plan areas pero wag niyo isali itong rentable space, itong area na to. Anong gagawin natin? So dito nalalabas si subtract function. So click nyo lang to and then right click. Pwede kayo pumili ng subtract from section P to P or subtract from section box. Pero ito kasi naka-box lang naman to, 'di ba? So box na lang yung gamitin natin. Again, pwede to exact or pwede rin ganituhin nyo lang. Ayun. 'Di ba nag-subtract na siya? So from 3,500 naging 3,604 na lang siya. So for example, ito isa-subtract nyo to na area, click nyo lang yung box. And then ayun. Ito hindi to siya exact guys ha. Pag hindi nyo dinadimension, hindi to exact. Pero again, estimate lang naman yung ginagawa natin, di ba? Hindi naman kailangan exact. Pero if exact nyo siya guys, pwede nyo ganituhin na rin. Subtract section from P to P. For example, ito isa-subtract nyo. Tingnan nyo lang yung plans. So ano to? 6 meters. 6 meters. Ito dito, for example, 10 meters. Tapos dito, 6 meters again. Ganyan. Huwag niyong i-click yung box. I-click niyo yung P2P. Ito, pag gusto niyo talaga ng super duper exact. Pero if nagmamadali ka na, like pinipressure ka na ni client na need na yung floor plan, ganito na lang kayo. Maliit lang naman yung discrepancy niyan. So, ayun. Eto, yung yeah, isasubtract natin to. Ito, kailangan talaga P2P kasi hindi to box. Click nyo yan, and then click A. Click A, para tingnan nyo, click middle point of the arc. And then, snap, A again. Ayun. So, yun guys, ganito lang guys mag-subtract ng area. Eto guys, na part gets nyo to. Subtract. Okay. So, next step. So, for example, ang gusto lang ni client is need niya lang ng area ni, ano ba? Etong rentable space 8 and 9. Ito lang ang area na gusto niya. So, yung gagawin natin, guys, huwag na tayo mag-subtract kasi ito lang naman yung need eh. So, pwede nating i-hide to para malinis pa rin yung draft natin. Paano ba to i-hide? Huwag nyo lang i-delete, huwag nyo lang i-delete, i-hide nyo lang. Kita nyo tong bulb na button, off nyo lang. Ayun. Nawala na siya. And then, click kayo ng new area. Every time gagawa kayo ng area, guys, gawa din kayo ng ibang color para malaman nyo if, para organize siya. Kasi kung pink lahat, paano mo malalaman na rentable area yun? Mas better pa rin talaga na, aside sa renaming, dapat iba rin yung color. Kaya sabi nila, kapag nag-estimate ka, parang sobrang colorful. Ito. Let's use orange. Ay, nasa na yun? Ay, ayun yung mag-click. Wait lang guys. Ayun. Yun. So, 'di ba nakaiba siya. So, alam niyo na yung area ng rentable area, ng for FFP. So, ganun lang yung gumawa ng area, guys. Basically, ganyan lang talaga siya. So, for example, sa elevation tayo. Eto. Gusto natin malaman ang area nitong wall na part na ito. So, gawa lang kayo ng new area and then wall 1. Tapos gawa kayo ng ibang color, for example, blue. Ayun, alam niyo na yung wall area ng wall, which is 42.7 square meter. So, ganun lang yung function ng area nyo. Again, it's for you to discover it more pa. So, nasa inyo na yun kung paano nyo siya gagamitin. So, ganito lang siya, guys. Ganito lang yung area. So, next function na ituturo ko is itong linear. So, sa linear, sobrang gamit siya if, for example, magpa-plot ka sa floor plan or minsan sa
Windows, kasi di ba minsan yung mga client sabihin nila, need mo ng ano, need mo ng linear meter ng ano, linear meter ng windows na yan, ng doors na yan, so dito siya magagamit. Etong dito na part, itong linear cubic meters, linear volume, hindi ko pa to siya nagagamit, pati itong single click linear. So, I will not be teaching this. So, kayo na lang yung mag-discover nito. Pero ito, sobrang gamit nito guys. Itong metric wall area. Ito, magagamit to siya guys if you're dealing with masonries, bricks, ganun. So, i-click nyo to. And then, for example, pangalanan ko tong, ano ba? For example, floor area. Nasa inyo na guys, paano nyo siya ano, papangalanan. So, for the wall height, ano yung height ng walls niyo? So, for example, gusto ko 3 meters yung height ng wall ko. Ayun. Tapos, wall width, 100. Di ba usually sa concrete or sa masonry, it's either 100 or 150, di ba? Pero ako, 100 lang muna. For example lang to. Okay. So, for example nito, ito guys, ganito lang yung use ng area. Ganito. Ayun, gagawa ka lang ng parang linya. Ayun. Pero minsan yung client naiinis pa ganito, sobrang liit lang niya. Pag i-print mo siya, hindi mo halos makita. So, pwede nyo siyang i-adjust. Double click pa rin. And then, sabihin natin 300 para mas kita. Ayun. Mas umano siya, guys. Mas naging thick siya. 'Di ba? Para mas makita ng client. Ayun. So, for example, i-determine natin ganito. For example, i-determine natin ang linear meter. Again, linear siya. It means naka-meter siya, guys, ha? Ito, naka-square meters. So, for example, i-determine natin tong linear meter nito. So, sabi niya dito is 71,000. Ayun, 71,000. Tapos, pag tinouch niyo to dito, magbibigay siya ng ano, linear total, which is 71 meters. So, yun lang yung use ng linear meter, guys. Or, for example, sa elevation, ganito. For example, meron kang windows dito. For example, lang to, guys. For example, ito may windows dito. Ito yung linear meter ng planks na kailangan natin. So, click nyo lang to, and then, ayun. Ayun. So, yung linear meter pa lang ng windows na kailangan natin is 12.4 meters. So, kung bibili ka sa store, need mo pala ng 12.4 meters na planks para makagawa ka ng dalawang windows. So, yun yung ibig kong sabihin, guys. Hopefully, naintindihan nyo. So, ayun. So, ano pa bang ibang use ng linear meter? So, for example, for doors, pwede yung doors. So, ibang kulay naman. Gagawa kayo ng doors na 2.4 by 0.9 by 2.4. Ayun. Meron na kayong linear meter ng planks ng doors na need nyo, which is 5.7 meters. So, ganun lang siya, guys. Ito yung use ng linear meters natin. So, ngayon, let's talk about segments. Itong segments and linear meters, hindi naman siya nagkakalayo-layo ng gamit. Pero for me, if continuous yung need nyo na meter, you just use linear meter. Kasi yung segment, ipapakita ko sa inyo guys kung anong difference niya. 'Di ba sa linear meter, if gagawa tayo, is continuous siya. So, ayan, 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 ganyan. Pero pag segment kasi, ganito yung mangyayari. So, by word itself, by segment. So, ayan, hindi mo siya pwedeng i-continuous, magsistop siya kusa. Ayun, hindi siya linear. So, ito, ginagamit lang tong segment. If, for example, hindi naman kailangan na straight lahat or like may particular area lang kayo na gusto nyo kuhanan ng linear meter, just use segment.
Pero if, for example, gaya ng doors, windows, linear na lang kayo, guys. So, ayan. Yan example ng segment. Tapos, ganito yung kapag linear po, paano siya pinapastop? Just click ESC. Parang ano lang din, parang AutoCAD lang din. Di ba click N? And then, para ma-stop siya, click nyo lang yung ESC. Ayun, wala na siya. So, yun yung use nitong linear and segment button. Now, let's talk about counts. Itong count, sobrang daming use niya. For example, sa floor plan muna tayo. So, yung use ng counts na to is for determining, for example, ilang columns yung need ng project. So, gagamitin nyo tong counts. So, for example, for columns. Pwede niyong gawing circle, square, plus, triangle, and diamond. So, circle na lang muna yung gagamitin. And just click scale, guys, ha. Always kayo mag-scale because if hindi nyo siya isa-scale, malilito kayo kasi pag nag-zoom in, zoom out kayo, yung parang count nyo is magpa-follow siya sa pag-zoom in, zoom out, which is very annoying. So, dapat mag-scale talaga kayo always. So, yung count, gagamitin natin to sa pag-count ng ilang columns. So, for example, ang tanong ni client, ilang columns ba ang na need for this project? So, ayun, magka-count ka lang, lagay mo lang sa mga part na merong column, ganyan. Ganyan, 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 ganyan. Tapos, tingnan nyo yung ano niya. Yung need niya palang columns is 16 pala. 16 each. 'Di ba? So, for example, gusto na naman ni client, gusto ko naman malaman kung ilang external columns ang need ko. Sige. External columns. Pangalanan mo lang, external columns. Tapos, gusto ko, square na siya. And then, color blue. So, lahat ng external columns, 1, ito, external columns to, 2, 3, and hindi nyo kailangan malito guys kasi nandito na yung numbers. Oh. Yung gawin nyo lang talaga is dapat mindful kayo kung wala kayong na-miss. So, ayun. Yung total pala na columns is 16. Unya si external columns pala is 6 lang pala. So, ganun yung function ng counts. Usually, it's also used for determining, like for example, ilang windows ba to? Kasi minsan, di ba, pag sa window section or window schedule, minsan hindi sinasabi kung ilan ang windows, pero sa plans niya, hindi magkakatugma. So, pwede nyo rin gamitin yung counts as a label, kung ilang windows, kung ilang doors, kung ilang rooms, ganyan. Ganyan yung use ng count. Again, i-ano nyo lang, explore nyo lang yung ibang uses niya. Pero usually, ako ginagamit ko yung count para mag-count ilang walls, ilang columns, ganun. So, gets ba guys, itong area na to, itong area, linear, segment, and count ano, na function. Okay, next one is this one, markup color. Tama pala guys, kasi 'di ba may nagawa na tayong mga area. Itong mga ganito. Tapos, pansin nyo, parang sobrang dumi niya tingnan. Pag dito. Kasi, syempre, pag gumawa kayo ng project, sobrang dami ng makikita dito. Again, pwede nyo tong ipang-hide ha. For example, ito gusto nyo i-hide, ito i-hide, i-hide, tapos ito i-hide. Pwede nyo yung gawin. Or like gusto nyo i-on lang to, ito lang yung i-on. Or gusto nyo ito lang yung i-on, ganyan. Pwede nyo yung gawin dito. Okay. And then, click nyo tong take off summary. 'Di ba kanina sabi ko sa inyo, mas maiintindihan natin to if nakagawa na tayo ng project. So, punta tayo sa take off summary. Ayun. 'Di ba sa take off summary, from the word itself, makikita nyo yung pinaka-summary. Like for example, dito, sa second floor plan. What if gumawa tayo dito ng area? Ayan. Ayan. Meron tayong area dito. 'Di ba dito, tigi-tigi? So, meron tayong 6,807.8 square meter. Unya, dito, 3,470.9 square meter. Sa take-off summary, lahat ng same na properties, ito, tsaka ito, i-add niya na. Ayun, 'di ba?
So, 9,558.73 na siya lahat. So, sa take-off summary, dito makikita yung summary ng mga ginamit nyo dito sa pages and bookmarks. So, gets nyo to, guys? So, you can just deal with this with take-off summary, pages and bookmark. Ito, gamit talaga to. Okay, next one, dito na naman tayo na part. I think, nagets nyo naman to dito na part. And then here na part, 'di ba, sa baba. And then dito na part. So dito na naman tayo. Okay. So dito na tayo na part sa markup color highlighter notes, image and overlays. Okay. So for example, there were times na sa plans is need mo mag-highlight. Like for example, sabi ni client, i-highlight mo yung mga importanteng parts ng PDF. So click mo lang tong highlighter and then i-highlight mo lang to. Ayan, mag-highlight ka dyan. Ito, i-highlight mo to. Ayan, ganyan, i-highlight mo to. So, yung question is, paano mo i-change yung color na to? So, for example, sabihin natin, ayaw mo na ng color yellow. So, change mo dito sa markup color. Gawin nating orange. Pero ito guys, mano-mano to eh. Kaya medyo nakakapagod. Kaya hindi ko ginagamit masyado tong highlighter. Ginagamit ko lang to if needed talaga. Pero usually naman, ng mga client is, hindi naman sila ano nitong mga markup na to. Ayan, pwede mong ibahin yung color, green, ganyan. Etong notes, sobrang gamit nitong notes. Why? So, for example, dito, kasi hindi natin alam, like for example, east, west, north, south. So, for example, ganito, for this elevation, elevation 1 is front elevation. So, front elevation daw to dito. So, saan ba si front elevation? So, dito, 'di ba, si front elevation. So, para hindi kayo malito, magno-note tayo dito na dito pala yung area na si front elevation. Front elevation. Basically, yung notes, kagaya ng function niya sa ordinary na notes, gagamitin natin to for detailing. Kung baga, for example, gusto nyo i-detail kung anong skill or may ilalagay kayo na importante na bagay. So, dito nyo pwede gamitin si note. Pero ako, sa dati kong work, yung or kahit ngayon na work, ginagamit ko talaga siya kasi minsan, I don't know if ako lang, pero nalilito talaga ako minsan sa mga right elevation, ganun. Kasi, tingnan nyo, itong elevation na to. Minsan kasi wala tong ganito eh. Yung ibang plants, walang ABCD para malaman agad natin na dito pala siya na area. So, yung ginagawa ko, for example, binabase ko lang talaga sa itsura ng elevation, tapos magma-mark up ako dito. Dito pala si front elevation sa floor plan. Dito pala si right elevation sa floor plan. So, yun yung use ng note sa akin. Basically, to organize and para malaman ko if asan ba dito na part yung floor plan at sa elevation. And then itong notes na to, pwede mo din tong i-hide gaya ng mga areas gaya nito. Click mo lang tong parang ganito dito sa na part. Ayun. Mawawala na lahat ng notes. Tapos kung gusto mong ibalik, ayun. And then hindi lang si notes yung nawawala dito ha. Pati rin yung mga dimension. Tingnan nyo. Ayun. Ayun, para malinis siya. Ayun. Nawala lahat. Tapos kung gusto mong i-on again, ito lang yung i-click mo. Yung parang light bulb. Ayan. So si image naman, eto. For example, mag-i-insert ka lang ng image. Gaya ng sinasabi nito, mag-i-insert ka lang ng image. And then si overlay, eto. For example, sa plans mo, gusto mong malaman if same nga ba yung floor plan area layout nitong second floor plan sa first floor plan. So yung gagawin mo pag mag-overlay ka, so click mo lang tong overlay and then comparative overlay. Meaning magko-compare ka ng two versions. So next. So for example, ang i-compare ko na version is yung first floor plan. Click mo lang to. Yes. Tapos i-align ko lang sa gusto kong alignment. Ganyan yung overlay. 'Di ba? So ganyan. Pwede mo din siyang i-adjust. Pwede mo siyang ganyan din. Pero if comparative overlay lang naman, just stick with the
Stick with the normal one. And then, pwede mo din siyang i-hide ha, again. Ayun. So, yun yung use ng buttons dito na part.